Magandang hapon po sa ating lahat. Bago pong lahat, nais ko pong batiin na magandang hapon ang ating mga followers sa ating social media page na almost 1 million followers po at sa ating mga libo-libong followers sa YouTube. So, bago pong lahat, nais ko po magpakilala. Ako nga po pala si Coast Guard Ensign Berbigal at kasama ko po ngayong hapon na to ay si Coast Guard Ensign Shinimei Puasa. Yes, partner. At sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa ating Facebook page at nakasubaybay sa lahat at sa Luzon, Visayas o Mindanao man yan at libo-libo pong nakaantabay sa ating mga social media accounts. So, bali, binabati ko po kayong lahat at sana po masarap po ang inyong kinain kaninang hapon at sa pag-aantay po ngayong hapon na to. Yes, partner. Okay, so... Partner. So, isa sa trending nga na pinag-uusapan ngayon sa social media ay tungkol sa recruitment ng Philippine Coast Guard. At yun na nga, recently, nag-announce na nga po ang Coast Guard Human Resource Management Command na magkakaroon na po ulit ng nationwide recruitment ang PCG. Wow, partner. Yes. Pero hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na marami pong nagsilabasan ng mga fake news nitong mga nakalipas na buwan. Wow. Yes, partner. Yes, itong mga fake news na to, ito yung mga lumalabas natin sa mga social media at hindi po ito valid. Hindi po ito totoo. So, iwas-iwasan po natin ang mga pag-follow sa social media na fake news po. At stay tuned lang po kayo sa Philippine Coast Guard at sa mga announcement ng Philippine Coast Guard. Yes po. And of course, kung regarding po ito sa recruitment, dun lang po tayo magsubaybay sa Facebook page or official Facebook page ng Coast Guard Human Resource Management Command. Dahil doon po makikita niyo po lahat ng information na kailangan ninyo regarding recruitment. Yes, partner. Lalong-lalo na sa recruitment, ang HRMC lang po, ang Coast Guard Human Resource Management Command, ang sila po ang namamahala sa recruitment process ng ating mga aplikante. So, bali, partner, dapat makinig po sila ngayong hapon na to at pakinggan nyo with all ears po para upang malaman nila kung ano ba ang process, ano ba ang mga step by step kung paano mag-uumpisa sa hapon na ito. So, bagong lahat, dapat ipakilala na natin itong mga bisita natin, itong partner sa recruitment partner. So, partner? Okay. Upang bigyang linaw at kasagutan ng inyong mga katanungan, samahan po ninyo kaming alamin ng mga recruitment updates dito sa Serbisyong Coast Guard. So isang karangalan po na makasama ngayon, live na live, ang Director ng Human Resource Procurement Center, Coast Guard Lieutenant Commander Emmanuel A. Soria, and of course, the Deputy Commander Human Resource Procurement Center, Coast Guard Ensign John Warren Q. Mexico. Good afternoon, sirs, and welcome po sa ating programa ngayong hapong ito. Good afternoon, sir. Good afternoon. Una sa lahat, sa ngalan ng aming Commander, Coast Guard Human Resource Management Command, Coast Guard Commodore Romeo Supangan, at bilang the Director of the Human Resource Procurement Center, kami ay nagpapasalamat sa Coast Guard Public Affairs Office upang bigyan kami ng time at makapagbigay ng informasyon ukol sa nalalapit na recruitment cycle calendar year 2024. Kasama ko dito ang aking Deputy Director Human Resource Procurement Center, Lieutenant Coast Guard Ensign Warren Mexico. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Magandang hapon. Oh. So, bali, partner, sila pala yung namamahala sa recruitment ng Philippine Coast Guard, partner. So, partner, upang bigyan tayo ng mga konting kaalaman. So, may mga nakahanda bang mga frequent questions ba, partner? Mga questions tayo, partner? Yes, partner. Ngayong hapon ito, may nakahanda na tayong mga katanungan. Ito yung mga frequently asked questions ng mga nagnanais na mag-apply sa nalalapit na recruitment.
Okay, so simulan na natin. So bali, ito pong mga question na to ay mga frequently asked question ng mga aplikante nung una. So sa mga ginather po namin ito through our social media accounts. So nilista na po namin. So kung may mga tanong po kayo at mga kakabukas lang po ng inyong mga cellphone at kaka-stay tune nyo lang po, please stay tuned po at pakinggan nyo pong maigi yung information na ibibigay po namin sa inyo. Yes, partner. So para sa unang katanungan, simulan na natin. Sir, so recently po, nag-announce po tayo ng nationwide recruitment for PCG. So can you tell us something about this, sir? Okay. Ang official Facebook page ng Philippine Coast Guard at Coast Guard Human Resource Management Command ay nag-aabiso sa mga interesadong aplikante ng Philippine Coast Guard upang maghanda ng kanilang mga kailangan dokumento sa pagpoproseso ng kanilang aplikasyon upang masigurado na kumpleto na ang kanilang mga requirements bago pa man magsimula ang recruitment cycle. Sa ngayon, maghintay na lamang po ng posting sa nasabing official Facebook page para sa official na pagbubukas ng recruitment application ng PCG. Oh, sir, may follow-up question lang, sir, regarding sa mga aplikante, sir. Sino-sino po ba mga qualify na mag-apply for officer, sir? Sa mga opisyalis ng Coast Guard, sir. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin, sa mga applicants na naghihintay ng update. So, ito po yung mga qualified na mag-apply bilang officer ng Philippine Coast Guard. Number 1, for general line officers, must be a natural-born Filipino citizen, must have good moral character, single, at least 21 but not more than 28 years old upon the date of appointment in the Philippine Coast Guard Service. At least 5 feet in height for both male and female. Physically and mentally fit. Baccalaureate degree holder with professional civil service eligibility of at least 80% rating or PRC license for deck and engineering officers. Pilot license issued by the Aviation Authority of the Philippines or CAAP or any equivalent. For technical line of officers or for those lawyers, medical doctors, psychiatrists, dentists, veterinarians, and chaplain, must be a natural-born Filipino citizen, good moral character, single or married, at least 26 but not more than 36 years of age upon appointment in the Philippine Coast Guard Service, at least 5 feet in height for both male and female, physically and mentally fit, bar or board passer in the respective field of profession. For technical line officers, whom are nurses, nutritionists, The psychologists, Bluetooth device is ready to pair. other technical profession of the same level, natural-born Filipino citizen, good moral character, The single, Bluetooth device at least is 21 but not connected more than 28 successfully. years of age upon appointment in the Philippine Coast Guard Service, at least 5 feet in height for both male and female, physically and mentally fit, and must be a board passer in the respective field of profession. How do I begin? Exact. Sino naman po ang mga na mag-apply sa Okay. For that question, ito naman po ang mga qualified na mag-a-apply for non-officers. 1, natural-born Filipino citizen, good moral character, single, at least 18 but not more than 28 years of age at the date of appointment in the PCG, at least 5 or 152.4 centimeter in height for both male or female, physically fit and mentally fit, baccalaureate degree holder or has earned at least 72 units in college in only one course as reflected in transcript of records or TOR.
with sub-professional civil eligibility or higher, or with TESDA National Certificate NC2 as identified priority skills and competency as required. Yes, sir. Thank you, sir. Partner, napakadami palang requirements sa pag-apply ng trabaho dito sa Philippine Coast Guard. Yung qualifications, ayun na. How about yung requirements, sir, for officers? Ano-ano po ang mga ito? Maaari niyo po bang ibahagi sa atin? Okay, for that question, we have PSA birth certificate, NBI clearance, certificate of no marriage or SINOMAR, college diploma, transcript of records, certificate of eligibility or license, 4R colored full body picture, and white long folder. Okay. For follow-up question, sir, paano naman po yung list of requirements para sa ating mga applicants for non-officers? So ito naman yung for non-officers. We have PSA birth certificate, NBI clearance certificate of no marriage or SINOMAR, diploma, college, a college diploma if any, transcript of records or TOR, certificate of eligibility, license, TESDA NC2 certificates, 4R colored full body picture, and white long folder. Thank you, sir. Sir, next question, sir. Sino-sino naman po ang hindi qualified, sir? Hindi qualified na mag-apply for officer and non-officer, sir? Okay, para naman sa mga disqualifications o yung mga hindi po pwedeng mag-apply sa Philippine Coast Guard, isa-isahin po natin. Ito po yung may mga physical deformity, serving as officers, enlisted personnel, officials or employees in any other capacity in the government or armed forces of any country, convicted for offenses involving moral turpitude in military or civil courts, or any of the crime against national security and laws of nations, crimes against the fundamental laws of the state, crimes against public order, or crimes against public morals, with pending criminal, civil, or administrative case, a deserter or a felon, separated from the government or civilian service under the following conditions: dishonorably discharged or separated from the service as a result of court-martial, as a result of administrative proceedings, for unsatisfactory service, under any condition other than the honorable, and not recommended by the PCG Officers Admission Board. Yes, thank you, sir. So, sir, maliban po sa mga qualifications and requirements na inyong ibinigay, maging ang mga disqualifications, pinapatanong po ng ating mga aplikante kung meron pa rin po bang examination during the application process. So for this recruitment cycle, wala na po tayong required qualification exam for PCG application. Subalit, meron po tayong mga qualification na hinahanap sa isang aplikante katulad ng mga sumusunod: Certificate of Eligibility, PRC license, Marina license for deck and engineering officer, professional civil service eligibility with at least 80% rating, pilot license issued by the CAAP para sa officer na aplikante. Para naman sa mga non-officer na aplikante, dapat meron silang sub-professional civil service eligibility or higher, TESDA NC2 certificate or higher. Sir, thank you very much po. Sir, next question, sir. Meron po bang age waiver na ginagrant during application, sir? Yes, meron naman po tayong age waiver pero para lamang sa may mga highly technical and special skills na aplikante. Kung matatandaan ninyo, nag-open kami kamakailan ng application for CPA applicants. Sa kadahilanan, ang kanilang skills and expertise ay kinakailangan ng Philippine Coast Guard. So partner, bali highly technical pala dapat para magkaroon ng age waiver, partner.
Yes. Sir, next question, sir. Member po ako ng LGBTQ community. Possible pa rin po ba na ako makapasok sa Philippine Coast Guard, sir? Okay, to answer that question, yes, we support gender inclusivity provided that the applicants o kapag nakapasok na sila sa Philippine Coast Guard will adhere to the PCG customs and mandates. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard ay isa sa uniform service of the country. Basta ang isang aplikante ay willing to embrace the customs and the traditions na meron tayo, pwedeng-pwede po sila mag-apply. Thank you, sir. How about itong question na ito, sir? Under 5 flat po ako, pero miyembro po ako ng indigenous group. May exemption po kaya ako sa case na ito o maaari po ba akong kumuha ng height waiver? Okay, para po doon sa mga under height or less than 5 feet in height, yes, kailangan nyo lamang po kumuha o mag-submit ng certification mula sa National Commission of Indigenous People or NCIP na nagpapatunay na kayo po ay nagbibilang sa isang indigenous group. Ang nasabing certification ay kinakailangang ipakita o isumite kasama ng mga initial na requirements kapag nagbukas na ang recruitment application. Okay, thank you very much, sir. Sir, para sa mga kababaihan naman, sir, or sa ating mga aplikante, ang tanong na ito ay kung na-diagnose po ako na may hika, yan, PCOS, or may mga scoliosis, or injuries, and other medical conditions, sir, hindi na po ba ako mag-qualify para mag-apply sa Philippine Coast Guard, sir? Yes po. Pwede po kayo mag-submit ng application, ngunit kagaya ng mga regular na aplikante, dadaan po kayo sa series of medical examination and evaluation ng aming mga medical doctors upang masiguro na fit for Coast Guard training po kayo. Okay, thank you very much, sir. Thank you, sir. So, for follow-up question, sir, paano naman po yung mga nakapag-undergo na ng operations before? So kagaya po ng aking nabanggit, yes po, pwede. Provided na makapag-undergo kayo ng prescribed medical examination at may recommendation po ang aming medical doctors na qualified po kayo for training. Yes, sir. Thank you, sir. Kung ako po ay taga Mindanao, sir. Yan, mga Mindanao, maaari po ba ako mag-process ng application sa NCR? Opo, maaari po kayong mag-apply sa pinakamalapit na Human Resource Management unit sa inyong lugar. Maghintay na lamang po tayo ng posting sa nasabing official Facebook page ng Philippine Coast Guard and Coast Guard Human Resource Management Command para sa opisyal na pagbubukas ng recruitment cycle 2024. Yan, partner. So bali pala, partner, kahit nasa Luzon, kahit nasa Visayas at Mindanao ka, partner, ay pwede ka pala mag-apply sa Luzon, partner. Pwede kang bumiyahe papuntang Luzon para makapag-apply ng Philippine Coast Guard, partner, di ba? Napaka very welcome po ng Philippine Coast Guard in accepting applicants from different region, partner. Yes, partner. Pero nasa aplikante din yun, partner, kung saan yung mas accessible or nearest sa kanila. Mas maganda na doon na din sila mag-apply. Okay, so dito naman tayo sa susunod na katanungan, partner. Sir, para ito sa mga naging nanay na or sa ating mga nanay, may katanungan dito na pag meron pong anak o mga anak pero walang asawa, maaari po ba akong mag-apply? Yes po. We comply with the Solo Parent Act, kaisa po ang Philippine Coast Guard sa pagkilala at pagbibigay ng patas na oportunidad sa ating solo parent sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Hanggat kompleto ang requirements, maaari pa rin po kayong mag-apply as long hindi kayo kasal or never been married to anyone at willing kayo ma-assign sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.
Yes, partner. Partner, so bali, binanggit ni sir, okay lang na may anak sa Philippine Coast Guard, di ba partner? So, as long as they can perform their job, and then willing silang ma-assign sa iba't ibang lugar, partner. Di ba partner? Yes, partner. Pero sir, eto po yung follow-up question namin. Paano naman po kung may kinakasama at may anak na rin po kami, pero hindi pa kasal? Maaari pa rin po ba akong mag-apply? Yes, maaari pa rin po kayong mag-apply as long as hindi kayo kasal o never been married to anyone at willing kayo ma-assign sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Thank you very much, sir. Sir, may question lang po, again kami is, next po is, pwede po bang makapag-apply ang mga graduate ng senior high school? Yan, sir. So as of now, ang PCG po ay tumatanggap lamang ng mga aplikante na either college graduate o college level basta may at least 72 units earned on the same course. Yes, thank you, sir. So sa mga high school, senior high school graduate dyan, yan, tumatanggap po ang Philippine Coast Guard. Yan. Maraming salamat, sir. Next question. You have question, partner? So sa mga senior high school is hindi pa pwede mag-apply, partner? Tama ba? Yes po. Hindi pa po pwedeng mag-apply. So, college level, partner? Yes, partner. College level or basta may at least 72 units earned on the same course. Okay, para sa susunod naman na katanungan, sir. Pag college graduate po, anong kurso ang pwede para makapasok sa Philippine Coast Guard? Okay, lahat po ng course ay pwede po para makapag-apply sa Philippine Coast Guard. So lahat ng courses sa college pwede po dito sa Philippine Coast Guard. Yes, sir. Thank you, sir. So, sir, ito naman, ang next question. Need pa ba ng NC2 for non-officer application for college or college graduate daw po siya? Yes po, need pa rin po natin ng NC2 certificate kahit po college graduate na ang isang aplikante. Since ito po ay isa sa mga qualification na need ng isang eligibility ng applicant para makapasok sa enlistment or officer. Thank you. Yes, thank you, sir. So, next, sir, is qualified po ba kahit anong NC2 courses for non-officer applicant? Kahit anong courses, sir, qualified ba? Yes po, ang mahalaga po meron silang certificate na hawak na galing sa NC2 na nakapagtapos po sila ng training. Yun po ang mahalaga. Kahit ano pong course or skills yung kinuha nila sa TESDA natin. Thank you, sir. So, meron pa tayong isang tanong dito, sir. Maaari po bang makapag-apply kahit may tattoo ang isang aplikante? Yan, partner. Magandang tanong yan, partner. To answer the question regarding dun sa tattoo natin, okay. As of now po, pwede pong mag-apply sa Philippine Coast Guard yung mga may tattoo as long as covered po sila kapag tayo ay naka-uniform or naka-t-shirt. Yun Okay. po. So, Bawal bali- po yung mga tattoo na kitang-kita or nakalabas kapag naka-uniform ka. Okay, sir. So, sir, may next question po rito is, hindi po ba ito ni-require na burahin, sir? Regarding po sa pagbubura ng tattoo, ang pinakang maganda po na gawin natin is magtanong sa medical doctors ng Philippine Coast Guard para sa mga paraan ng pagtanggal ng tattoo para maiwasan po natin yung sariling pagtatanggal ng mga tattoo na nagkakaroon pa ng mga komplikasyon sa sarili natin. Thank you, sir. So, eto naman, sir, ay mga katanungan galing sa ating mga online viewers sa hapong ito. So, ang isang tanong po dito, sir, ano po ang mga priority courses ng Philippine Coast Guard? Meron po ba, sir?
So inuulit po natin, no, wala po tayong priority courses. So lahat po ng course ay pwede po sa Philippine Coast Guard at lahat po pwedeng mag-apply kahit anong courses po. Wala po tayong pinipiling course. Yes, maraming salamat, sir. Next question, sir, sa ating online question. Kailan may schedule na po ba tayo ng online application? Para po maging updated tayo sa mga recruitment natin sa Recruitment Cycle 2024, paki-follow na lang po yung FB page ng Philippine Coast Guard and ng Coast Guard Human Resource Management Command para sa exact date ng pagbubukas ng application natin at pagpapasa ng mga requirements para sa Philippine Coast Guard. Yan, maraming salamat, sir. Partner? Yes, thank you, sir. So para po sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon ito, kailangan po na patuloy lang tayong magsubaybay sa Coast Guard Human Resource Management Command official Facebook page dahil doon po natin malalaman lahat ng mga detalyeng kailangan natin para sa nalalapit na recruitment. Yes, thank you, partner. Sir, may question from our online viewer, sir. Meron po ba tayong quota sa ngayong darating na application, sir? May quota po ba tayo ngayon, sir? So as of now, wala pa tayong definite na quota for this recruitment cycle. So ang meron lang tayo is for further announcement is magantay na lang ng announcement sa Facebook page ng Coast Guard Human Resource Management Command and sa Philippine Coast Guard Facebook page. Thank you. Thank you very much, sir. Sa mga hindi pa nakakasubaybay sa ating Facebook page dyan, subscribe and follow lang sa ating all social media pages and accounts. Para sa ating mga bisita, sir, any last message para sa ating mga aplikante? Okay, in case naman po in case that you have something to report regarding illegal recruitment and other anomalies, feel free to contact our grievance desk, help desk with the contact number and email flash on the screen. Thank you very much po. Thank you, sir. Muli, maraming salamat po, sirs, sa inilaan yung oras ngayong hapong ito. So, para po sa ating mga manonood, maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay sa lahat ng balita ng Tanod Baybayin ng Pilipinas. So, muli maraming salamat sa 6,600 viewers natin ngayong hapong ito. Yes, partner. So, sa lahat ng mga viewers natin dyan, abangan ang mga susunod na mga live updates ng Philippine Coast Guard at huwag maniwala sa fake news, partner. Yes, yun talaga yun, partner. Huwag maniwala sa fake news. Kaya, upang maiwasan ang fake news, of course, yun lagi ang tandaan, mag-follow sa ating official Facebook pages. Lalong-lalo na sa Coast Guard Human Resource Management Command official Facebook page para sa mga information regarding recruitment. At para na din sa iba pang mga impormasyon, i-follow nyo rin ang official Facebook page ng Philippine Coast Guard. Yes, partner. May humahabol pa sa ating mga viewers, partner. Nakikita ko, napakalaki ng tanong niya rito, partner. Naka-bold pa, partner, yung tanong niya. Yes, partner, So, kitang-kita. kailangan daw ba, partner? Sir, kailangan daw po ba ng backer sa pag-apply ng Philippine Coast Guard? Hindi po kailangan ng backer, no? Yun nga po sinabi namin, in case na mayroon pong ganitong sinasabi ang aming Human Resource Management Unit or kahit sino po, ay pwede nyo po i-report sa grievance help desk na ipa-flash po ng ating PAO sa inyong mga screen. Thank you po. Maraming salamat. So partner, hindi pala kailangan ng backer
partner. Yes, partner. Ang kailangan mo lang ay yung i-comply lahat ng mga qualifications, requirements, at iba pa upang makapasok sa Philippine Coast Guard. Okay. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inilaan yung oras ngayong hapon na ito. At sana po sa mga susunod na imbitasyon ay inyo pong paunlakan muli ang aming imbitasyon. At sa mga aplikante ng Philippine Coast Guard at sa mga nagnanais na makapasok sa Philippine Coast Guard, patuloy lang po ninyong subaybayan ang aming updates sa social media. Yes, partner. So, bago magtapos ang lahat, muli, Ito po, ako po si Coast Guard Ensign Berbigal at ako naman po si Coast Guard Ensign Shinwei Puasa. At ito po, ang Serbisyong Coast Guard.